ang hirap niyang ipagtanggol, mga kapatid. Pwede nga. Ano daw? Nahihirapan daw siyang ipagtanggol si Bonget o yung Pangulo nating si Bongbong Marcos. Eh yung mga Marcos nga, nahihirapang kilalanin kang Marcos. Hindi ka naman kasi totoong Marcos. Norman Mangusin ikaw eh. Eh paano ka magiging Marcos? Eh wala naman sa dugo mo ang pagiging Marcos. Wala din sa balat mo ang pagiging Marcos. At lalong wala sa pagmumukha mo ang pagiging Marcos. Oo, mayroon kayong kapareha. Marcos at ikaw Norman Mangusin. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, maraming nagsabi na nabudol daw sila sa pagboto dito kay PBBM. Eh ikaw, marami ding nagsabi na nabudol yung OFW sa ginagawa mo. Eh parehas, budol, budol. Ayun ang kaparehas nyo. Pero sa pagiging Marcos, wala sa dugo, wala sa balat, at lalo wala sa pagmumukha. Ito pa nga ang sabi ni Bongbong Marcos dati. Senator Marcos, yan, napag-usapan natin ng fake news, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos? Marami yan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. At wala, palagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Apo. Oh, di ba? Eh nasabi po kasi yan ni Boy Singhot, itong nagpakilalang Marcos na to, na nahirapan daw siyang ipagtanggol itong si Bonget dahil po diyan sa nangyari po sa KOGC compound na may dala-dala daw mga ganon, yung mga pulis, pero sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala daw. Kaya parang lumalabas po sa kanya dito na nagsisinungaling po si Pangulong Bongbong Marcos. Eh kung sa tingin mong nagsisinungaling, eh ikaw, ano ka? Professional na sinungaling. Alam na. Ito, nagpapansin po ito sa politika. Lalo na po ngayon, ang pinag-uusapan talaga sa social media, itong tungkol sa KOGC compound, tungkol dyan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakisawsaw yan dahil naman, nabalitaan po natin na ito, may plano pala itong, or mayroon pala itong party list para sa 2025. Nako, inalam ko kung anong party list yun. Kasi hindi ko naman alam kung anong pangalan ng party list para mapaalala po natin sa mga OFW, sa mga bumoboto, sa taong bayan na huwag magtiwala sa party list mo. Eh hindi ko po alam eh, may mga pinagtanungan ako anong pangalan ng party list mo. May nagsabi sa akin, Budol party list daw. May nagsabi din sa akin, Singhot party list daw. At meron din nagsabi sa akin, Sondrox party list daw. Ano ba talaga ang pangalan ng party list na gusto mong ipasok dyan sa 2025 election? Sabihin mo na sa live mo, huwag mong binibitin. Sus talaga, party list pala. Kasi alam natin, hindi mananalo yan. Yung mga uto-uto niyang mga supporters. FLM for Senator. Senator, utot nyo, blue. Senator. Eh baka naman noon may bumoto sa kanya dahil maraming napaniwala. Noon yun. Kaya nga maraming nagtiwala sa kanya noon kasi akala ng karamihan, Marcos talaga yan. Eh yung nahuli sa NBI, booking, Norman Mangusin pala yung ninayupak na yan. Pero ito lang, paalala lang po sa lahat. Kasi nabooking na po yan sa YouTube. Trilyonaryo na nanghihingi ng, hindi daw siya nanghihingi, pero pag napanood nyo sa YouTube, mag-super chat kayo, nasaan na yung FFCI? Super chat kayo. Yun ba yung hindi nanghihingi? Professional sinungaling yung katauhan yan. At paalala lang kasi medyo nabubuking na siya sa YouTube, booking na siya sa Facebook. Ngayon, doon na naman nagkakalat yan sa TikTok. Kung may mga kaibigan kayo dyan, mga kakilala kayo dyan na nagti-TikTok, baka isa na rin sa naniwala dito na akala Marcos. Kasi meron pong isang na nag-post dyan sa TikTok na napanood ko na ang sabi, nag-react daw ang kapatid ni ang pinsan. Ang nagsabi, nagsalita na ang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na mahirap daw itong ipagtanggol. Anong pinsan? Pinagsasabi nyo? Gawa-gawaan naman kay Norman Mangusin yan.